Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa ating relihiyong Islam. Itong reliyon po natin, mga kapatid, ay isa sa mga pinakamagandang pananampalataya kung saan tinuturuan talaga tayo na magiging mga tunay na mga Muslim. Tinuturuan po tayo ang mga bagay kung saan napaka-importante sa ating bilang mga Muslim. Kaya po, paanyaya sa lahat, para sa aking sarili at para sa inyo, na tunghayan po natin ang ating relihiyong Islam. Kaya ang topiko natin sa araw na ito ay para talaga to sa ating mga sarili. Bagkus kailangan natin ito, pag-aralan ng ating relihiyon upang tayo ay magiging ganap na mga manampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang paanyaya ay talagang para sa atin. Akala natin ang pagdadawa o pagtuturo o pagbibigay ng pangaral sa mga ibang tao ay para to sa kanila. Sa totoo lang, ikaw ang unang makinabang sa mga ganitong mga payo, kapatid. Kasi nga, ang pagpapayo ay isa sa mga pinakamagandang pagmumungkahi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ang tao, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, at sino ang mayroong pinakamainam na pananalita kaysa sa sino mang nanawagan tungkol kay Allah at gumawa ng kabutihan at nagsabi, katunayan, ako po ay kabilang sa mga Muslim o mga sumuko. Kaya dito, mga kapatid sa Islam, nakakuha po tayo ng idea na ang pananampalataya po ay isa sa mga dapat nating bigyan ng importansya. Ang pag-anyaya kung saan nagpapalakas ng ating pananampalataya. At ang pagdadawa o pag-anyaya hanggang masabi, tignan nyo sa sobrang confidence niya, kapatid. Nagkaroon siya ng lakas ng loob sa kanyang pagdadawa hanggang nasabi niya, ako kabilang sa mga Muslim. Tingnan niyo, subhanallah, bumabalik pala ang kanyang gawain sa kanyang sarili sa pag-anyaya tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hanggang nasabi niya na ako ay kabilang sa mga Muslim. Kaya ang pag-anyaya sa Islam, ikaw ang unang nakinabang. Kasi nga, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Nagkaroon ka ng karapat-dapat na taglayin ng isang manampalataya. Kaya ang pag-anyaya sa iba, pagpalit ng kanilang mga kaisipan, ikaw talaga ang unang nakinabang, kapatid. Allahu Akbar. Kaya sa paniniwala, sa karapatan natin bilang mga Muslim, dapat magiging masigasig po tayo sa pagdadawa. Kasi nga, sarili mo pala ang dinadawahan mo. Allahu Akbar. Kaya po, wag tayong magiging tamad sa pagsabi ng katotohanan o pagpapaabot sa mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, yun po ang karangalan sarili mo pala ang dinadawahan. Kasi nga, yun po, Muslim tayo. Ganun lang pagsabi, subhanallah. Mapaabot mo yan at magiging pakinabang para sa iyo bilang isang manampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin."
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sabihin mo, ito ang aking landas na aking inaanyaya patungo kay Allah na napakaliwanag ako at sino mang sumunod sa akin at kaluwalhatian kay Allah at hindi ako kabilang sa mga tagatambal. Allahu Akbar. Dito, tingnan niyo sa dulo dito sa sinabi ng Allah. Ang dulo dito, hindi ako kabilang sa mga musyrikin. Ganon ang resulta pala sa pagdadawa natin. Sarili mo ang nakinabang. Kasi nga, hindi ka nakasali sa mga tagatambal. Kaya dignan yung kadugtong ng panghuli dito, sinabi dito. Yun talaga mga kapatid. Yun ang nagpapatunay. Katulad ng nagbebenta ka ng cellphone. Di ba? Kung meron kang iPhone 16, sasabihin mo talaga na itong cellphone na ito napakaganda. Kasi gamit na gamit mo eh. Nakita mo eh. Mo talaga, nahawakan mo talaga. Ikaw na mismo maghihikayat sa mga tao na bumili kayo ng iPhone 16. Meron kang lakas ng loob sa pag-anyaya. Ganon na ganon din kapatid sa Islam. Kapag ikaw nakatikim ng kagandahan o kainaman ng Islam, kabutihan ng Islam, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na ianyaya mo ang ating reliyon sa iba. Ganon din sa sasakyan. Kung mayroon kang Toyota na mamahalin, mashallah, ikaw na mismo mag-sales stock. Kasi nga maganda eh. Ganon na ganon ang religion mga kapatid, na nagkaroon ka ng lakas, nagkaroon ka ng tiwala. Kasi nga naisip mo ay ito ay napakaganda. Tingnan niyo sa araw paghukom, nagliliwanag ang mga mukha ng mga Muslim. Kasi nga, sa sobrang lakas ng tiwala, nagkaroon ng lakas ng loob. Dito pa lang sa mundo, ipapakita yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya liliwanag ang kanilang mga mukha. Sabi ng Allah dito, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga mukha sa araw na yaon ay magniningning na nakatingin sa kanilang Panginoon. Subhanallah. Yun, dahil yun, dito pa lang sa mundo, naramdaman na nila ang lakas ng pananampalataya na lumabas mismo sa kanilang mga mukha, kaya magniningning ka doon sa araw na paghukom. Kaya ang landas patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa rito ang pagtuturo sa ating mga kapwa. Para magkakaroon sila ng katatagan sa sarili. Pagkus ikaw mismo magkakaroon ng katatagan sa sarili mo. Katatagan sa reliyong Islam. Kaya kung pinaulit-ulit mo yan kapatid, nagiging paulit-ulit na rin sa iyong sarili, katulad ng pagtuturo ng tauhid. Akala nila na sawang-sawa na sila sa tauhid, pero sa totoo lang, sila ang mga tao nagtuturo ng tauhid, sila po ang nakinabang. Allah, kaya paulit-ulit mo sabihin, sambahin si Allah lamang. Alam nyo anong epekto yan sa sarili mo? Hindi ka makagawa ng pagtatambal. Kung paulit-ulit mo sabihin mo, huwag kayong mag-New Year, huwag kayong mag-Christmas. Ang nakinabang yan, ikaw. Kasi nga lumalayo ka sa mga gawain ng mga pagano na hindi ka nakikidiwang kasali ng mga hindi Muslim. Meron ka ng katatagan, meron ka ng lakas ng loob, magkaroon ka pa ng tinatawag na malakas na pananampalataya. Kaya pag-anyaya mga kapatid, kahit paulit-ulit yan, huwag kang mag-alala. Kahit nagsawa na yung kausap mo, huwag kang mag-alala. Kasi nga, ikaw ang nakinabang sa iyong dawa. Kaya sa pagdadawa mga kapatid, tandaan nyo, huwag nating kontrolin ang mga tao. Ang iba kasi ganun mag-isip eh. Nagdadawa sila, tapos kinukontrol nila ang mga tao. Huwag mong gawin yan. Sa atin, paanyaya lang tayo, tagahatid lang tayo ng mensahe. Naniwala man sila, hindi maniwala, wala na tayo dyan. Kasi nga, kapag ikaw nagdawa, nagpaabot ka ng mensahe, baka ang iyong binahatidan ng kaalaman ay mas materino pa kaysa sa'yo. Mas nakakaunawa pa sa'yo. Allahu Akbar. Katulad dito sa hadith na inulat ni bin Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, na aking narinig ang mensahero ng Allah SAW, liliwanagin ng Allah
ang isang tao nakarinig mula sa atin ng salaysay at sa kasinaulo ito hanggang sa ipapahayag niya ito sa kabaka. May tagadala ng kaalaman hanggang sa sinumang mas nakakaunawa kaysa sa kanya. At baka ang tagadala ng kaalaman ay hindi nakakaunawa dito. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinaman ni Al-Albani. Tignan niyo mga kapatid sa pagdadawa natin. Baka meron pang mas matalino nakakaunawa kaysa sa atin. Ang ano lang natin, ipaabot lang natin ang mensahe. Huwag natin kontrolin mga tao. Subhanallah, nakakahiya kayo yan. Sample lang, merong sasakyan na Mercedes. Ang Mercedes na ito, brand new, new model. Tapos, naghihingi sa iyo ng direksyon saan po ang papuntang ganito. Alam naman natin, ang daan straight lang. Tapos sa'yo, sasakyan mo, Toyota, old model pa, hindi pa maganda. Sabi mo, halika, sunod ka sa akin. Di ba? Nakakahiya naman yun. Sa iyo, sasakyan mo, luba na, hindi na magandang itakbo. Tapos sasabihin mo sa Mercedes, bagong model, halika, sumunod ka sa likod ko. Subhanallah, nakakahiya yun. Kaya sa Islam, ganun din po tayo sa pangangaral. Ipaabot mo lang ang mensahe. Huwag mo lang kontrolin mga tao, ganun iba eh. Subhanallah. Kinukontrol nila kanilang, hindi nila alam ano talaga ang tunay ng diwa ng pagdadawa. Para yan sa iyong sarili, kapatid. Para magiging ikaw isa sa mga tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dawa, mga kapatid, huwag kayo mag-isip ang dawa ay dahil sa sahod. Hindi. Example, sasahuran ka lang ng 1,000, pang 1,000 lang dawa mo. O kung sasahuran ka ng 2,000, pang 2,000 lang sahod mo. Hindi. Ganun ang pagdadawa, mga kapatid. Ang pagdadawa ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at nakinabang din ang iyong sarili dyan. Allahu Akbar. Kaya kung time ng bakasyon, tapos ikaw nagbabakasyon din sa dawa, subhanallah. Hindi po tugma para sa tagapag-anyaya na ganun ang pag-iisip. Kaya ang katayuan natin sa dawa, mga kapatid, una-una ay isa sa mga dapat nating paghawakan natin yan, para masagip natin ang ating sarili. Allahu Akbar. Yun ang ating kasi sagipin natin sarili natin sa galit ng Allah. Huwag kayong pabaya. Hayaan mo na sila lumakad. Sample mga tao na yan, dinawahan mo, hayaan mo silang lumakad patungo kay Allah. Sa atin, inabot lang natin ang mensahe. Kung nasagip mo sila sa pamagitan mo, Allahu Akbar. Ngunit, huwag mo yang isipin. Ang importante, nasagip mo muna ang sarili mo. Kasi nga sa araw paghukom, kanya-kanya po tayo doon. Kahit si Jesus, sasabihin niya ganun. Kanya-kanya tayo dito. Tinuro si Prophet Muhammad, doon kayo pumunta. Sa tao na pinatawad ng kanyang kasalanan. Mula simula hanggang sa katapusan. Ganun mga kapatid. Hindi tayo, subhanallah, mga iba kasi, grabe talaga eh. Sa dawa nila, akala nila sila lang tumataglay ng kaalaman. Akala nila, kailangan mo talaga sila susundin. Mali. Sa atin, ito ay para lamang sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw, ganun ang iyong hindi ka talaga lugi. Hindi ka lugi sa pagdadawa mo, kapatid. Kasi nga, ikaw mismo ang nakinabang sa iyong pag-anyaya sa iba. Tingnan nyo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, alam ko, memorize nyo to, sabi ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal asr, innal insana lafi khasar, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sumpa man sa panahon, katotohanan ng sangkatauhan ay nasa kalugian, maliban sa mga yaong nanampalataya at gumawa ng kabutihan at nagpayuhan sa katotohanan at nagpayuhan sa pagtitiis. Kaya sa dawa, mga kapatid, yun, protection pala yun sa kamangmangan. Protection din sa kalugian. Kaya yun ang natin, mga kapatid, kasi nga sa pag-anyaya sa mga tao, ayan ang natin. Kaya merong ng katanungan dito, mga kapatid. Ang tanong, kung sino kaya ang higit na merong malakas na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Meron tanong dito, sabi dito, ang tao na pumunta tapos hindi siya tinugon ng mga tao. Subhanallah, di ba? Napakasakit 'yun. Mararamdaman mo talaga, dinadawahan mo, pinaglaanan mo ng oras, tapos hindi lang siya nakinig, o kaya i-chat mo, papastusin ka pa, bumurahin ka pa, ano pang gagawin sa'yo, lahat ng mga masasamang salita, sasabihin sa'yo, mumurahin ka pa, mumurahin pa nila si Allah, sisiraan pang relihiyon mo. Kaya, ang sa'yo, meron kang reward dyan kay Allah. Anong reward? Kasi nga, natupad mo ang kanyang kautusan. Allahu Akbar, yun, isang reward yun. Pangalawang reward, mga kapatid, nagtiis ka sa hinanakit ng iyong puso. Kasi siyempre, subhanallah, siniraan ka, pinersonal ka niya, o ano pa niyang ginawa niya sa'yo. Kaya, yun, ibig sabihin, ang pagdadawa mo, ikaw pala nakinabang kahit hindi kanya sinagot, kahit hindi siya tumugon sa panawagan mo. Huwag ka mag-alala. Nagkaroon ka pa ng matinding reward kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong pagtitiis niyan. Sa hinanakit, kaya napakasakit kaya kapag murahin ka. Napakasakit kaya kung hindi ka susundin. Kaya kahit ang Propeta Muhammad sallam, sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya marahil naghinakit ang iyong sarili sa pagdadalamhati hinggil sa kanilang mga bakas kung hindi man sila naniwala sa kwentong ito. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo, bakit naghihinakit pati yung Propeta Muhammad sallam. Kasi nga gusto niya ang mga Quraysh ay magbalik loob kay Allah. Gusto niya magbumuslim lahat ng mga kausap niya, lalo na ang mga nasa mataas na katayuan sa lipunan. Pero hindi. Kaya pinayuhan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kaya tapos sa pagdadawa, mga kapatid, tandaan nyo talaga to. Wag yung ibubukod ang ibang tao. Tulad sa mga ibubukod, sample na lang, sa dawa, magaling ka sa non-Muslim. Mashallah, grabe ka sa dawa sa mga non-Muslim. Pero kung sa mga born Muslim, nakausap mo, parang demonyo ka na. O kaya, ang ganda mo, kaharap mga tao, pero doon sa loob ng iyong pamamahay, napakademonyo mo, napakasama ng asal mo sa asawa mo. Ano yan? Tatawagin mo tao patungo sa paraiso, tapos ang pamilya mo, idadawahan mo sila patungo sa impyerno. Subhanallah. Kaya wag kang maging wag mo ibukod sarili mo sa dawa. Dapat lahat mo yan pantay. Ganyan ang pakinabang sa sarili mo, kapatid. Nagkakaroon kayo ng idea. Huwag ka expert ka lang sa non-Muslim. Pero hindi ka expert sa mga Muslim. Subhanallah. Maling pakikitungo yan, mga kapatid. Yan ay isa sa mga kasiraan sa mga taga-anyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin sa pagdadaw, napakasilan po ito. Kaya kung ikaw ay masigasig sa pagdadawa, mga kapatid, Allahu Akbar, magiging makinabang ka talaga kasi alam mo na magiging magalang ka po sa mga tao. Allahu Akbar. Kaya alam naman natin kapag ikaw magalang, ikaw ay gumagawa ng kabutihan. Pakinggan yung hadith na ito ng Abi Dar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ittaqillah haythu makunt wattabi sayyi'atal hasana tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sinabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Abu Dhar radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, sabi niya, katakutan mo si Allah nasaan ka man naroroon, at sundan mo ang iyong kasalanan ng mabuti, buburahin niya ito, at pakitunguhan ang mga tao ng mabuting asal. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, dito nakakuha tayo ng magandang idea na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yan? Karapatan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na katakutan. Ano pa? Dito, sa sunod dito, sa mga tao, sa sarili mo, na gumawa ka ng kabutihan, sundan mo ng kabutihan ng iyong mga masasamang gawa.
Kasi ang tao, alam naman natin, hindi siya magiging, wala naman perfecto dito eh. Kahit sino, mayroong mga kasalanan. Ngunit, kagandahan sa atin, sundan mo ng kabutihan ang iyong mga nagawang kasalanan para ito'y mabubura. At pangatlo dito, para sa mga tao. Sa mga tao, dapat pakitunguhan mo sila na magandang asal. Di ba masaya kaya nakikita mo ang bata magandang asal sa mga matatanda? Allahu Akbar. Sa Islam, mga kapatid, napakaganda ng katuruan. Ang pagmamano nga subhanallah, pagmamano, alam naman natin hindi yan magandang pagmamano. Pero mas maganda, huwag kayo magmano, halikan nyo na lang ang kamay ng mga matatanda. Mas mainam pa yan ang halik sa kamay kaysa magmano kayo. Kasi nga, may isang ulama tayo nagsabi, ang pagmamano ay maliit na sudyod. Kaya mas para maiwasan mo sa mga ganitong usapin, halikan nyo na lang ang kamay ng mga matatanda. Allahu Akbar. Ayun, kapag nakita mo ganun, mayroong pangyayari na ganun, Allahu Akbar, nasisiyahan ka talaga eh. Kaya yun, magiging maghala. Kaya kung ang dawa natin mga kapatid, ikaw talaga nakinabang yan eh. Sa totoo lang. At makapagsalita ka pa ng maganda. Nasunod mo pa si Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu linnasi husna, at magsabi kayo para sa mga tao ng kabutihan. Tingnan nyo, ikaw nakinabang sa dadawa natin mga kapatid. Naging mahinahon ka, nagiging mabait ka, naging magalang ka. Talaga ikaw nakinabang kasi nga nagpagsalita ka ng kabutihan para sa tao. Matanda man yan, magalang ka sa matanda, sa mga kabataan din. Ang propeta Muhammad sallam nga nagbibiro kay Umar, ginawa niyang Umair. Kasi sa Arabic kasi mapaganda mo talagang sinasabi mo. Sample lang ang mga matatanda gagawing maliit. Walang problema sa Arabic. Kaya yun isa sa mga pagbibiro ng ng propeta Muhammad sallam. Tapos ang isang dai mga kapatid, isa sa mga taga-anyaya, tandaan nyo dahil sa kanyang pagdadawan, nagiging magandang huwaran talaga siya, subhanallah. Huwaran sa paniniwala, huwaran sa pagsamba, huwaran sa pag-uugali, huwaran sa pakikitungo, huwaran sa pagkikipag-unawaan. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun ang epekto ng pagdadawa, panyaya natin. Bumabalik sa sarili mo. Nagiging mabait ka. Sa pananampalataya, hindi ka nagiging pagano. Sumasamba ka lang kay Allah. Inaanyayahan mo mga tao pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iwanan mga bid'a, iwanan mga kurapat, mga pamahiin. Allahu Akbar. Magandang huwaran, bumabalik talaga sa pagsasamba rin. Hindi siya late sa sala, laging nagsasala, nagbibigay ng zakah, nagpupunta sa Makkah, nagpapastay sa buwan ng Ramadan. Huwaran talaga kapatid. Kaya yun ang kagandahan sa ano. Kaya kapag ikaw lumalawak ng iyong kaalaman mga kapatid, dumadami ng iyong karunungan, lumiliit din ang iyong pagtatanggi. Allahu Akbar. Isang pula na may nakita ka dyan. Lumiliit, lumalawak talaga ang iyong wisdom karunungan mo hindi ka laging nagagalit, naiisip mo ang kasunod ng pangyayari. Kasi nga, yun ang dahilan sa pag-anyaya natin mga kapatid. Natututo ka na talaga sa buhay sa mundo. Kaya yun, advisable yun mga kapatid. Kasi ibang tag-anyaya sa Islam, kapag nakakita lang ng bagay, galit na galit, huwag natin gayahin yan sila. Dapat alamin mo rin, baka mayroong dahilan yan si kapatid natin. At kung magpayo tayo, yun din siya sa mga pinagaganda, dalhin mo lang sa malumanay na pananalita. Kasi nga, at isa sa mga rin natin mga kapatid, isa sa mga epekto rin sa pag-anyaya natin, hindi ka na nakikialam sa mga wala ka namang pakinabang. Allahu Akbar. Katulad sa hadith ito ng Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad SAW, isa sa makabutihan ng pagka-Islam ng isang tao ay pag-iwan niya sa anumang wala naman siyang kinalaman. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, wala kang kinalaman, huwag iwasan mo yan.
Sa pagdadawa din mga kapatid, huwag kang nakikisali lagi sa mga politics. Ang kwento mo, politics na lang, politika na lang, si ganito, si Marcos, si Sara. Hindi maganda po yan sa pag-aanyaya natin sa Islam. Ha? Kaya mo yan sila nakaupo dyan eh. Binuto mo na yan eh. Silang higit na nakakaalam sa kanilang mga ginagawa. At mananagot sila lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pinili, sa kanilang mga pinapasya. Kaya sa atin, mas mag-ina, yan mo na yan, huwag ka na mag-ano dyan, nakikisali sa kanila. Nakaupo na yan sila dyan eh. Tayo, alhamdulillah, binigyan tayo ng pagkakataon na mag-anyaya sa mga tao, yun na lang, doon ka mag-focus mga kapatid. O kaya sa iyong pamilya. Ha? Kaya sa pagbibigay din minsan mga kapatid, kaya sa Islam, sa totoo lang, sa Islam, hindi tayo karapat-dapat magbibigay ng patwa sa mga usaping hiwalayan. Hindi magandang hindi magandang gawin ng isang Muslim. Hindi wag tayong nakialam diyan. May mga ulama na tayo. Yung sila bahala o sa may korte. Sila magano diyan. Pero ikaw nakikisali ka diyan. Hindi naman anong ginagawa mo diyan? Nakikimarites ka lang diyan eh. Kaya gusto lang makakinig ng mga chismis. Gano'n ka lang, tinatawag lang, nakikialam ka lang sa buhay na may buhay. Kaya mas mainam mga kapatid, huwag natin yan. Kaya kapag ginawa mo yan, yun. Ang pag-anyaya mo, ibig sabihin may epekto. Hindi ka na nakikisali sa wala ka namang kinalaman. Allahu Akbar. Kaya yun ang mga magagandang pa. Tapos, ito pa mga kapatid, sa sobrang lawak ng yung pagdadawa, sa sobrang lawak ng yung pagre-research, nagkakaroon ka na ng mga ideya, marunong ka na talaga. Lumalayo ka, isa sa mga lumalayo ka sa mga salungatan. Kapag may mga usapin dyan na nagkaroon ng mga ikhtilaf o mga tinatawag na salungatan, ay umiiwas ka. Hindi mo binabara ang tao. Kasi marunong ka nang humawak ng usapin eh. Katulad sa time ni Prophet Muhammad Sallam. May isang lalaki, isang binata, humingi kay Prophet Muhammad Sallam ng pahintulot. Sabi niya, minsahiro ng Allah, pahintulutan mo ako sa pangalunya. Subhanallah. Di ba? Kung ikaw nakarinig ng ganito, tinanong ka gusto niya, bigyan mo siya ng pahintulot, mangalunya. Init ang ulo mo. Kaya mga sahaba sa hadith na ito, sinaway talaga siya ng mga sahaba. Binara talaga siya, sinabi ng mga sahaba, sa Arabic pa, parang sa atin pa, parang, ano yan? Kaya nagalit ng mga sahabi, kaya ang propeta Muhammad sa mga kapatid, sabi niya, lumapit ka dito. Umupo ka sa tabi ko at tinanong siya, gusto mo ba ito para sa iyong ina? Sabi ng binata, hindi po, sumpa man kay Allah. Kaya sabi ng propeta Muhammad, ganun rin, hindi ito iniibig ng mga tao para sa kanilang mga ina. Tapos nagtanong naman siya ulit, gusto mo ba nangyari yan sa iyong anak na babae? Ganun din sinagot ng lalaki, hindi, sumpa man kay Allah. Gawin nawa ng Allah ako bilang iyong pantubos. Ganun din sinabi ni Professor, binalik-balik niya lang, ganun din, hindi ito iniibig ng mga tao para sa kanilang mga anak. Tapos nagtanong naman siya patungkol sa kanyang sa auntie niya. Ganun din sinagot ng lalaki. Ganun din inulit ng Prophet Muhammad Sallam. Kaya sa bandang huli dito sinabi ng Muhammad Sallam, pinatong niya na lang kanyang kamay. At sa kanya nagsabi, O Allah, panatawarin mo po ang kanyang kasalanan at dalisayin mo ang kanyang puso at ingatan mo ang kanyang puri. Pagkaraan nito, ang binatang ito ay hindi na lumilingon sa bagay na ito. Allahu Akbar. Tingnan niyo, ganun na ganun ang propeta ng Salam. Kasi nga, sa sobrang lawak na ng kanyang karanasan sa buhay, sa kanyang karunungan, hindi niya tinatanggihan mga tao, bagkus humahanap siya ng pagkakataon ng pagsalita na angkop sa tao na yun. Allahu Akbar. Kaya ganun kaya ang benepisyo ng pagdadawa mga kapatid sa sarili mo talaga. Kasi nga marunong ka na makipag-usap. Sa panahon natin, kung ganun din may isang tao, sabi niya, okay lang sa akin, sa ina ko mangyari pangangalo niya.
Okay rin sa mga anak. Ganun ang mag-iisip ngayon sa panahon natin, lalo na mga Europe, ganun sila pag-iisip. Kaya gumawa ka naman ng bagay kung saan angkop na angkop sa kanyang kaisipan. Gusto mo ba magkaroon ng AIDS? Gusto mo ba magkaroon sakit ng iyong inayo? Subhanallah, kapag ganun ang ano mo, marami ka na, nagkakaroon ka na ng pakinabang sa paanyaya mo, kapatid. Kasi nga lumawak ng yung karanasan sa pagtatawag sa Islam. Kaya mainam, bumalik lang tayo sa Quran, sa hadith, sa ating para at yung benepisyo yan, insyaallah, una-una ang iyong sarili, lalo na sa usapin ng mga tauhid. Insyaallah, sana mayroon kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mashallah, barakallahu